pagdiriwang ng Kapaskuhan at pinapanalangin ko na sana bigyan tayo ng Diyos ng isang manigong bagong taong 2021. Ito po ang inyong public servant, City Councilor Elgin Damasco. Daghang salamat, matabang salamat po. Oh no! 8.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamayan. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orinday and Gerald Ganes. Bandera News Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-17 sa buwan po ng Disyembre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihahatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sabayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orindain. Bandera News Nationwide. Bandera News Headline. Nagdag na pondo para sa National ID System, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bandera News Headline. Balitang nasyonal pa rin, karagdagang benepisyo para sa mga barangay officials, ipinanukalang dagdagan. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, Christmas caroling online inilungsad sa Caloocan City. Bandera News Headline. Balita naman mula sa Luzon, typhoon victim sa Pampanga tumanggap ng ayuda mula kay Senator Bongo. Bandera News Headline. Sa Visayas, lalaki pinagbabaril ng riding in tandem sa Iloilo City. Bandera News Headline. Mga balita naman mula sa Mindanao, simbang gabi, misa di kalye sa buong rehiyon ng Caraga. Generally peaceful at orderly. Bandera News Headline. Dalawa patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Kidapawan City. Bandera News Headline. Samantala, ikasyam taong pagtama ng bagyong Sandong sa Cagayan de Oro, ginunita kahapon. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay tid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at QC 5 Testimony. Maria, 44 years old. Ano yung nararamdaman nyo na epekto sa pag-inom po ng Santon Plus at Pure C? Okay lang po. Wala po ako nararamdaman. Natanggal ko yung pag-ihilo ko. Hindi na po ako masyadong makamlay. Yes, ibig sabihin ma'am, after mo nag-take ng Santon Plus at Pure C, lumakas ang katawan mo, natanggal ang pagkahilo. Opo. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Bandera News Nationwide. At sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dagdag na pondo para sa National ID System sa 2021. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, 3.52 billion pesos ang additional budget na inilaan ng Pangulo para sa nasabing ID. Kaugnay niyan, inaasahan namang mahigit 50 million na Pinoy ang target ng Philippine Identification System na makapagpaparehistro sa susunod na taon. Samantala, panawagan naman ng publiko na agad na magparehistro ng National ID dahil malaki ang may tutulong nito sa pagproseso ng mga dokumento mula sa government.
Bandera News Nationwide. Balitang nasyonal pa rin ipinanukalan ni Senator Manny Pacquiao na dagdagan na nakukuhang allowance sa mga barangay officials at barangay workers sa bansa. Ayon sa senador, dapat ay gawing regular na empleyado ang mga ito at dagdagan rin ang mga benepisyong kanilang natatanggap. Layunin ng opisyal na gawing standard ang sahod ng mga barangay official simula sa punong barangay hanggang sa mga miyembro nito. Samantala sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang naturang panukala. Bandera News Nationwide. Balita naman sa Metro Manila, inilunsad sa Caloocan City ang Christmas caroling online bilang pagsalubong sa darating na holiday season. Layunin ng lokal na pamahalaan na mahikayat ang lahat na magsagawa na lamang ng online caroling kaysa naman sa dating nakaugalian. Napag-alaman naman na ang magiging kampyon ay makakatanggap ng 50,000 pesos, 30,000 naman sa first place at 20,000 naman sa second place at 5,000 para sa mga nakiisa ngunit hindi nanalo. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng lungsod na lahat ng health protocol na umiiral ay naipatupad sa nasabing aktibidad. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita naman mula sa Luzon, pinagkalooban ng tulong ni Senator Bongo mga nabiktima ng bagyo sa Pampanga. Nabatid na 2,351 typhoon victims ang nabigyan ng senador ng food packs, vitamins, face mask, face shield at marami pang iba. Kabilang na rin dito ang 1,465 na mga magsasaka. Liban pa rito ay ilang piling individual rin ang tumanggap ng bisikleta mula sa opisyal. Samantala nakatanggap rin ng tablet sa mga estudyante sa lugar upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita naman sa Visayas, dead on the spot ang isang lalaki matapos na pagbabarili ng riding in tandem sa Iloilo City. Kinilala ang biktima na si Eliezer Galon, 31 anyos. Base sa investigasyon ng PNP, bigla na lamang pinagbabaril ng mga suspect ang biktima at agad na tumakas matapos ang nangyaring krimen. Nabatid na nagtamo ng 5 tama ng baril sa ulo ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Samantala, inaalam pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspect at motibo sa krimen. Bandera News Nationwide. Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Simbang gabi sa buong rehiyon ng Caraga, generally peaceful. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Curaza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Sa higit kumulang 3,400 na Caraga Police at Force Multipliers na idineploy sa buong rehiyon, iniulat ni Police Brigadier General Romeo M. Karamat Jr., Regional Director of Police Regional Office 13. Ang una at pangalawang araw ng Misa de Gallo at Simbang Gabi, anticipated mass ay mapayapa at maayos. Bilang opisyal na ang PNP Caraga ay meron ng idineploy ng mga PNP personnel sa lahat ng public places, simbahan at mga lugar na kung saan may maraming tao at ipinatupad din ang maximum security coverage at public safety services upang madama ng bawat isang mamamayan na mapayapa at napakahulugan ng bawat isa ang selebrasyon ng Pasko nitong may pandemya ng ating tinatamasa. Ayon kay Karamat na kanyang pinaalalahanan pa din ang lahat na tumutungo ng simbahan na kailangang ipagpatuloy pa rin ang pagsunod sa lahat ng protocols tulad ng paggamit ng face mask, face shield at lalong-lalo na ang pag-obserba ng social distancing. Maliban sa mga i-deploy na mga beat patrollers, ang Special Weapons and Tactics Team, K9 Unit at Explosives Ordnance Disposal Team ay laging nangunguna at naka-standby ready for deployment sa lahat ng kailanganing tulong para sa mga mamamayan. Yan ang ating report mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan.
Ed Coraza nag-uulat para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera News Nationwide. Maraming salamat, Ed Coraza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. 375 katao lumabag sa ipinapatupad na batas ng IATF. Huli po ng Trento PNP. Mula po sa Radyo Bandera Trento, Tony Aresa, i-bandera mo! Bandera Live Report. Umabot sa mga dapat na daan katao ang lumabag sa municipal ordinance at mga batas na pinatupad sa Inter-ACC Task Force on Emerging Management Disease mula nang ipatupad dito sa bayan ng Trento, Agusan del Sur. Ayon pa kay Patrolman Albert K. Sanchez, Police Community Revision Officer of PCO ng Trento Municipal Police Station matapos ang eksesibong panayam sa kanya sa paggamang kuskus patikos gapon. Dapat natundaan siya ng 5 katao na ang kanilang nahuli simula noong buwan ng Abril hanggang sa kalusugan matapos lumabag sa mga municipal ordinance, curfew hour, hindi pagsuot ng face mask, liquor bat at iba pa na may kinalaman sa kasalukuyang kalagayan ng bansa dahil sa COVID-19. Dagdag pa nito na ang nasabing bilang hindi lamang taga-Trento kasama na ang mga nanggaling sa karatig bayan na pumunta dito sa nasabing bayan. Sinabi naman ito na nagpapatuloy ang kanilang ginagawa police operation kung saan patuloy ang kanilang ginawa pagikot sa lahat ng barangay upang mapanatili ang kapayapaan, pagbibigay babala sa umayan at pagtupad ng kaukulang batas. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Arisa, nagulat para sa pinaka-respetado News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Tony Areza mula sa Radyo Bandera Trento. Samantala, 2 patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Kidapawan City. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Medel, i-bandera mo. Bandera Live Report. 2 patay kabilang na isang 68 years old na ginang matapos ang 2 magkakasunod na kaso ng pamamaril sa Kidapawan City. Bandang alas 11:45 ng umaga kahapon nang bumulagta ang biktimang si Delmark Orbon, 18 years old, matapos itong tamaan ng bala sa ulo gawa ng pinaniniwalaang riding in tandem sa may Perry Street nitong lungsod. Ayon sa ulat ng kapulisan na dati nang sangkot ang biktima sa kaso ng pagnanakaw at mga carnapping incidents sa lungsod. Ilang oras ang nakalipas nang idiniklara namang dead on the spot ang isang ginang na si Ofelia Maria Castellano, 68 years old, isang retired teacher at residente ng Villanueva Subdivision nitong lungsod. Sa inisyal na investigasyon ng Kidapawan PNP, dakong alas 6 ng hapon kahapon, pababa na sana sa kanyang sinasakyang tricycle ang biktima nang bigla itong pinagbabaril ng sospek na nakamotorsiklo. Habang pinaniniwalaan naman ng mga otoridad na may kinalaman sa land conflict ang nangyari sa biktima dahil dati na itong nakatanggap ng banta sa kanyang buhay dahil na rin sa nasabing usapin. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Jimidel para sa pinakrespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Ralph Christian Midel, mula po sa Radyo Bandera Kidapawan. Ika-9 na taong pagtama ng bagyong Sendong sa Cagayan de Oro, ginunita kahapon. Mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, Popoy Buran, i-bandera mo! Bandera Live Report. Ng mga pagdarasal ang lokal na pamalaan kasama ang pamilya sa mga nakaligtas na mga nabiktima ng bagyong Sindong insaktong 8 taon na ang nakalilipas. Alinsunod ito sa paggunita at kung paano ang mga tao ay bumangon upang bumalik sa normal sa kabila ng pagsubok na iyon noong December 16, 2011. Sinabi ni City Mayor Oscar Moreno na hindi na pinapayagan ng gobyerno ang mga mamamayan na magkaroon ng ibang kapalaran dahil sa maraming mga programa sa pagpapagaan na ipinatupad ng lungsod maliban sa mass offering sa San Agustin Cathedral at candle lighting sa Memorial Wall sa Gaston Park. Mayroong pagpirma sa mga titulo sa lupa para ibigay sa mga biktima sa bagyong bilang mga benepisaryo. Kini na itong mga balita. Kini si Marian Bandera, Popoy Iburan, para sa pinakaspitado sa News and Current Affairs, Marian Radio Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Popoy Iburan mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro.
Samantala, quarantine facility sa bayan ng Surala off limits muna sa mga returning individuals. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato. Butch de Mayo, i-bandera mo. Bandera Live Report. Pansamantalang hindi tatanggap ng returning individuals ang quarantine facility sa may bayan ng Surala, South Cotabato. Ito'y maliban na lamang sa mga naghihintay ng kanilang schedule para sa rapid test. Ayon sa pahayag ng Municipal Disasters Risk Reduction and Management Officer Leonardo Balion, na pangunahing dahilan nito ang gagawing repair sa facility, general clearing at pag-ayos ng mga sirang gripo at tubo simula Disyembre 28 hanggang 30 ngayong taon. Paliwanag ni Balion, natatanggap pa rin sila ng mga uuwi sa kondisyon na mag-home quarantine. Ang mga ito kung makapasa sa panuntulan ang kanilang bahay o ilagay sa isolation facility ng kanilang barangay upang samantalang manuluyan sa boarding house o lodging houses. Samantala, may isolation facility naman anya para sa mga residente na nagpositibo sa swab test. Maaaring babalik ang normal na operasyon ng quarantine facility ng Surala sa buwan ng Enero 2021 ayon kay Balion. At yan ang balita mula dito sa 98.1 Radio Bandera Surala. Ito ang inyong kabandera, Butch Di Mayo, nag-uulat para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Butch Di Mayo, mula po sa Radyo Bandera Surala. Integrated Bar of the Philippines, Surigao del Sur Chapter at Bislig City Government nagsagawa ng free legal aid service. Mula po sa Radyo Bandera Bislig, Geraldine Tagleon Lozano, i-bandera mo! Bandera Live Report. Dahil sa commitment at dedikasyon sa kanilang serbisyo at maihatid sa sambayan, bilang mga abogado ay malugod nilang isinagawa ang serbisyo para sa mga nangangailangan, lalo na sa legal services. Kahit ang mabata ng COVID-19 sa panahon ito, ngunit hindi pa rin pinagkait ng Integrated Bar of the Philippines Surigao del Sur Chapter ang kanilang paglilingkod bilang mga abogado at pagbigay ng payos at o tutulong sa mga tao, lalo na sa mga problema na nangangailangang masolusyonan. At dahil sa kahirapan, ang iba ay pinabayan na lamang sa Diyos sa tingin nila ay napagkaitan ng katarungan. Sa tulong ng City Government ng Bislig City Legal Office, sa pamuno ni Atty. Neil Hao, ang City Legal Council naging matagumpay ang kanilang free legal aid program kung saan dinaluhan ito ng siyam na mga abogado ng Surigao del Sur IDP Chapter sa pamuno ni Atty. Jose Safra, the 4th IDP President. Laking pasalamat din ni Bislig City Mayor Florencio Garay sa panahon ito na binigay ng mga abogado na matulungan ang mga tao at mga taong bayan ng Bislig. Kahit pa paano sa panahon ng pandemya ay nabigyan pa rin ng pagkakataon na maibsan ang kanilang mga problema on legal matters, gaya ng mga helpless o less fortunate na hindi afford ang magbayad ng legal services. Ito na ang paraan upang mabigyan ng tulong dahil sa kanilang dedikasyon at ma-deliver ang rule of laws sa mga vulnerable sector ng sosyedad. Dagdag pa rin ni Atty. Hao ng City Legal, ito ang panahon upang ma-share naman ang public service sa mga abogado ng Surigao del Sur at sa lungsod ng Bislig. Habang naghatid naman ng libreng affidavit ang tanggapan ni 2nd District Board Member Atty. Conrad Castillo Siuco para sa mga nangangailangan matapos silang magpakonsulta sa mga attorneys na naghatid ng free service. Samantala, sinunod pa rin ang protocol health standard laban sa COVID-19 sa nasabing aktibidad. Ang Rotary Group of Bislig naman ay namimigay ng face mask during the activity. Mga ginang balita, gikan din sa 103.3 Radyo Bandera Bislig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagleon Lozano, alang sa pinaka-respetado sa Luzon Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabandarang Geraldine Tagleon Lozano mula sa Radyo Bandera Bislig. Samantala, 25 healthcare institutions at 9 ng mga healthcare professionals sa Region 12 posibleng makasuhan. Ang detalye ng balita niyan mula sa Radyo Bandera Jensen. Red Gaviola, i-bandera mo. Bandera Live Report. Umunod kayo dito sa Region 12 Acting Regional Vice President Dr. Victor P. Malapot na posible na maharap sa mga naangkop na kaso. Ang 25 na mga healthcare institution at siyang na mga healthcare professionals batay sa naging pahayag sa nan na sabing opisyal natapos na pa nila ang kanilang mga fact-finding investigation reports na may kasama na findings at kanila na ito na pinadala sa fact-finding investigation and enforcement division ng Health Center
Maraming salamat, Red Gabiola, mula po sa Radyo Bandera Jensen. Barangay Chairman sa Bayan ng Midsayap, Cotabato, sugatan sa pamamaril. Mula sa Radyo Bandera Midsayap, Benny Keman, i-bandera mo. Bandera Live Report. Sugatan sa pamamaril ang isang barangay chairman sa bayan ng Midsayap, Cotabato kahapon sa bahagi ng Quezon Avenue, Poblasyon 5, Midsayap. Kinilala ang biktima na si Malingaw, barangay chairman Norodin Manalasal. Sakay ng kanyang multi-cab vehicle si Manalasal mula sa uptown crossing patungo sa downtown area. Nang pagsapit ito sa crime site ay biglang binaril ito nang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo. Agad na isinugod ang biktima sa pagamutan para sa agarang lunas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay na rin sa pamamaril na maaaring maiugnay na motibo ng salarin sa pagbaril sa biktima. Yan ang report mula sa bayan ng Midsayap, Radyo Bandera 100.5 My FM, Benny Keman, para sa pinakadispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Banderang Benny Keman na mula sa Radyo Bandera Midsayap. Samantala sa iba pang balita, 2 katao patay sa bayan ng Bonbon, Northern Samar. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Katarman, Adonis Rebadulia, i-bandera mo. Bandera Live Report. 2 katao ang nasawi sa isang insidente ng pamamaslang kamakalawan ng gabi sa bayan ng Bubon dito sa lalawigan ng Northern Samar. Nakilala ang mga biktima na sina Rico Tepase, residente ng Purok 6 ng Barangay Dalakit sa bayan ng Katarman at empleyado ng Northern Samar Provincial Hospital, at ang kasama nitong nakilala sa pangalang Ami Kapukyan. Ayon sa report na nakalap ng Radyo Bandera Katarman, nangyari ang insidente pasado alas 7 ng gabi noong Desyembre 15 sa National Highway sa bayan ng Bubon. Ayon pa sa report, dead on arrival ang mga biktima nang dalhin sa Northern Samar Provincial Hospital. Sinasabing personal grudge ang dahilan ng pamamaslang kahit na wala pang natutukoy na suspect ang kapulisan. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito si Kabanderang Adonis Rebadulia nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Adonis Rebadulia, mula po sa Radyo Bandera Katarman. Isang Bulakenyo sa Marilao, instant milyonaryo matapos masolo ang jackpot prize na 166 million sa 645 Mega Lotto. Mula po sa Radyo Bandera Central Luzon, Maverick Marcelo, i-bandera mo. Bandera Live Report. Instant milyonaryo ngayong Kapaskuhan ang isang betor mula sa bayan ng Marilao sa Bulacan matapos nitong mapanalunan ng Mega Lotto 645 jackpot noong nakaraang Lunes na tumataginting na halagang 166,546,579 pesos and 20 centavos. Ito ang sinabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO noong nakaraang Martes. Sa isang advisory, sinabi ni PCSO General Manager Royina Garma na tinamaan ng nasabing betor ang nanalong mga numerong kombinasyong 06, 11, 24, 25, 34 at 39 ng Mega Lotto jackpot. Sinabi pa ni Garma na ang ticket ay binili sa isang lotto outlet sa nasabing bayan. Upang makuha ang premyo ay dapat pumunta ang nanalong betor sa main office ng PCSO sa siyudad ng Mandaluyong at magpakita ng 2 valid ID kasama ang panalong ticket. 34 na betor naman ang nakakuha ng 5 tamang numero bilang pangalawang gantimpala na nagkakahalaga ng 32,000 piso bawat isa. Ang PCSO ay nagsisilbing punong ahensya ng gobyerno para sa pangangalap at pagbibigay ng mga pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong medikal, serbisyo at mga kawang gawa. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nagulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Maverick Marcelo mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Samantala sa iba pang balita, bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Zambales, pumalo na sa 700. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Olongapo, Randel Dasig, i-bandera mo. Bandera Live Report.
Pumalo na sa 700 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Zambales ayon sa uling update ng Zambales Provincial Health Office matapos makapagtala ng 3 panibagong kaso. Sa kasalukuyan ay nanatili sa 624 naman ang bilang ng lahat ng gumaling. Nasa 65 ang aktibong kaso ng lalawigan, 67 ang suspect cases, 69 ang pending cases at 11 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo. Ako si Randel Dasig, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Live report. Maraming salamat, Randel Dasig mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan at sa bayan di po napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live di po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batikos sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sa bayang napapakinggan sa Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glan Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talagaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga, si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Pislig. Susunod na rin si June Bacus sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasan at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanino sa bayang napapakinggan sa Colasing, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Carasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdez Superte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tantag, Surigao del Sur sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si City Councilor Elgin Damasco sa Kuskus Batikos sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Bandera Live report.